At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mainit na usapin ngayon sa social media ang pangalan ni Liza Smags matapos itong makumpirmang sangkot sa isang kumakalat na malaswang video. Tila hindi magkamayaw ang netizens sa kanilang reaksyon at kaliwat kanan ng mga komento at opinyon na nagpapahayag ng pagkadismaya at pagkondina sa nasabing issue. Ayon sa mga ulat, nagsimulang mag-trending ang pangalan ni Liza Smags matapos kumalat ang nasabing video sa ilang social media platforms. Marami ang nagdududa sa tunay na pagkakakilanlan ng nasa video, ngunit sinasabi ng ilang sources na si Marcos mismo ang nasa naturang clip. Agad itong nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko, lalo na sa kanyang mga tagahanga na dati sumusuporta sa kanya. Patuloy ang paglabas ng iba't ibang teorya at spekulasyon sa social media. Ang ilan sa mga netizens ay naniniwalang maaaring biktima lamang si Liza Smags ng pamimeke o editing, habang ang iba naman ay naniniwala sa kasalukuyang mga ebidensyang nagpapakita ng kanyang pagkakasangkot. Dahil dito, nagkaroon ng debate sa pagitan ng mga sumusuporta sa kanya at ng mga tumutuligsa. Samantala, marami rin ang nagbigay ng babala sa publiko tungkol sa pagiging mapanuri sa mga impormasyon sa kanilang nakikita online. Sabi ng ilang eksperto sa media, maaaring manipulahin ng mga video gamit ang teknolohiya at iba pang editing tools. Kaya't pinapaalalahanan ang publiko na huwag basta-bastang magbigay ng reaksyon hanggat walang konkretong ebidensya. Sa kabila ng kontrobersya, hanggang ngayon ay nananatiling tahimik si Liza Smags at hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag tungkol sa issue. Maraming taga-subaybay ang umaasang magsasalita siya upang linawin ang mga akusasyon. Patuloy namang binabantayan ng media at ng kanyang mga fans ang mga posibleng susunod na hakbang at pahayag ng kanyang kampo. Para sa ngayon, ang kontrobersiyang ito ay nagsisilbing paalala sa atin tungkol sa mabilisang pagpapalaganap ng impormasyon at kung paano nito naapektuhan ang reputasyon ng isang tao. Hinihikayat ang publiko na maging mapanuri at respetuhin ang privacy ng mga individual. Sa kabila ng lahat, ang pagbibigay ng tamang impormasyon ay mahalaga upang magkaroon ng patas na pag-unawa sa issue. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Siyempre, yun pa rin pag-uusapan natin. Meron bumulong sa atin na ilalabas na daw ni Inday yung kanyang video. So, ang tanong, kailan ilalabas ni Inday Sara ang video? Wala ngang mga alam. Tignan mo, ang iba sa kanila, artistang bold star o sexy star. Okay? Shout out kay Dan Fernandez. Palakpakan naman. Yung iba daw, artistang bolstar. Shout out kay Dan Fernandez. Naku, sana dito sa video na to, bigyan na tayo ng hint ni Binibining Maharlika kung anong klaseng video ang hawak nitong si Madam VP Sara. Dito sa video na to mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong si Ace Barbers at yung pinaka-latest na video nitong si Binibining Maharlika. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at subscribe lang ho. Masaya na tayo dyan sa mga sumali sa ating community. Yung joint button sa baba, i-click nyo ho yan. Kayo hong pinakaunang makakakita sa ating mga reaction video. Grabe ho talaga tong si Ace Barbers. Anak ng tokwa. Noong una ho, ang banat ho nitong si Barbers, War on Drugs ng Pilipinas, pwedeng gayahin ng ibang bansa. Eddie. Ang galing, ang galing. Di ba? Angas na angas yan nung panahon ni Tatay Digong na talagang the best ang war on drugs itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Lahat naman ho sila dyan. Yan si Dan Fernandez, yan si Atras Abante, yan si Padua. Talagang bilib na bilib kay Tatay Digong. Pero ngayon, bumuo sila ng 4 na committee, pinag-isa ho nila sa isa para banatan yung war on drugs na yan. Ganyan ho kabababaling-bing. Ang mga aso ni Tambalusos na yan, kaya hindi ho sila pwedeng pagkatiwalaan. Lalo na itong si Ace Barbers. Kung sino man ang kalaban nitong si Ace Barbers sa pwestong tinatakbuhan niya sa pamahalaan, dito sa PH Update, talagang marugdog ho nating ikakampanya yan. Ito ang banat niya noong July 4, 2017. Maaaring gayahin ng ibang bansa ang
taktikang ginawa ngayon ng Administrasyong Duterte sa gera laban sa illegal na droga. Ayon kay Surigao del Norte, Rep. Robert Ace Barbers, palakpakan. Ang galing! Ang galing! Di ba? Noong una talagang kulang na lang. Kulang na lang. Ang mga Duterte, pakinangin mo ang tumbong ng mga Duterte. Lahat na Duterte noong panahon ni Tatay Digong, wala. Kaya itong mama na to, sinira ho niya ang kanyang reputasyon dito sa administrasyon na to. Nasa utak ko kasi nitong mga politiko na to, sabagay, mabilis naman makalimot ang mga Pilipino. Pagkalipas ng mga ilang taon, lahat ng kalokohan na pinagagawa namin, makakalimutan naman to. Nagkakamali ho kayo dyan. Noong una kasi, noong panahon ng mga lolo nyo, hoy, Ace, noong kasi panahon ng mga naunang mga politiko, yang sila Defensor, yan sila wala naman nung YouTube noon, walang YouTube noon. Kaya yung mga kalokohan na pinagagawan nila, yung mga skandalong kinasangkutan nila, wala ho tayong record, di ba? Hindi na ho na pag-uusapan ngayong mga panahon na to, hindi na ho natin naibabalik. Ngayon, yung sinabi mo sa loob ng 7 hours o 15 hours na hearing, yung napakaliit na clip, na kung saan na-expose ang pagiging aso mo kay Tambaluslos, nakasave ho yun. At anytime na ibubuka nyo ang bibig nyo sa mga susunod na panahon, napakadali hong hugutin ng mga kabalbalang pinaggagawa nyo ngayong mga panahon na to. Di ba? Akala ho nila makakalimutan natin yung pagpapakaaso nitong si Ace Barbers na nung una, todo ho siya kung makapuro dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, todo ho siya kung makadepensa sa war on drugs ni Tatay Digong. Ngayon, nangunguna ho siya sa pagbira. At kulang na lang kung pwedeng pakulong na si Tatay Digong, ipapakulong na niya. Base sa pagsasalita ho ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa Quad Committee, kung sila lang ang masusunod, ICC, mabilis pa sa alas 4, nasa Davao na. Kung tatanungin ho yung mga walang yung congressman na nandyan sa Quad Committee, naku po, di ba yung, anong panawagan nitong si Jed Mabilog, justisya, di umano, sangkot sa drug trade. Etong si, anong pangalan ito? Etong si Kerwin Espinosa, anong panawagan niya? Justisya. Anong kinasamputan niya? Self-confessed drug lord. Yung 3 inmate, na kung saan hindi nabayaran ng tama. Hindi nabayaran ng tama, ngayon umiiyak dyan sa Quad Committee. Kasi kulang daw yung ibinayad sa kanila noong ginurgur nila yung mga Chinese drug lord sa loob ng presuhan. Talagang ganun talaga mga brad. Alam nyo nang mali, gagawin nyo pa. Pero okay lang yun, mga drug lord naman yun. Wala ko tayong problema dun. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako na ho tayo. Dito sa ating iniidolo na kahit na medyo palyado ang kanyang lalamunan, talagang bumibira pa rin ho sa social media. Palakpakan naman ho natin, Binibining Maharlika. Diba? Palakpakan ho natin. Kahit na halos mawala-wala na ho. Naranasan na ho natin yan, di ba? Mga nakalipas na buwan, talagang inabutan ho tayo ng nawalan ho tayo ng boses, pero tuloy-tuloy lang, no? At yan ho ang ginagawa nitong si Binibining Maharlika, kaya talagang saludo ho tayo dyan. Talagang kahit na meron ng nararamdaman dahil ang laban na naumpisan niya, hindi madali. Talagang dire-diretso lang ho, kaya marami hong nabibilib dito kay Binibining Maharlika. Ito na ho, pakinggan ho natin. Kayong mga politiko, ingat-ingat kayo sa mga ginagawa nyo na yan. Akala nyo ba, balikan ho natin na mabilisan. Etong si Abante, etong si ano pangalan to? Itong si Kimbo, kaya nag-local yan sabagay, tapos na yung termino niya. Pero mahihirapan na mag-national yan. Hindi magiging senador yung mga yan. Mananalo lang yan kasi konting boto lang kailangan nila sa mga distrito nila. Hanggang kongreso lang yung mga yan. Ang meron lang chance na pumasok sa Senado, walang iba kung hindi itong si Congressman Rodante Marcoleta. At posible, yung ibang mga ikakandidato ng PDP laban na congressman ngayong mga panahon na to. Pakinggan natin itong si Palangga, Binibining Maharlika. So, na-miss nyo ba ang lola ninyo? Na-miss. Yes. Na-miss, madam. Buong-buo na uli ang aking boses. Hi, Liz Vergara. How are you? Alright. So, ayan, I miss your voice, sabi ni Jamira. Of course, I miss you too, darling. Okay, what else? Okay, vote green, sabi ni Mikal. So,
Siyempre, yun pa rin pag-uusapan natin. Meron bumulong sa atin na ilalabas na daw ni Inday yung kanyang video. So, ang Naku tanong, po. kailan? Kailan Ayun na ilalabas nga ni ba? Inday Ayun Sara na nga ang ba? video dahil nga patuloy ang in aid of election o pangbababoy Ayun na ng nga ba? gobyerno ni Bangag dyan sa Kongreso. So, the same story na ang purpose ng kanilang hearing ay para sirain talaga yung mga Duterte. Hindi talaga nila masisira yung Duterte, mga palangga. Hindi, Kasi wala po. only Wala po. the President Duterte, historically, ang may pinakamataas na rating, like 88% ang kanyang rating since Mamaya, pag-usapan ho natin yung rating na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mamaya. nung umalis siya o bago siya bumaba, talaga namang bonggang-bongga pa rin ang kanyang alindog. Kaya naman ngayon, ay pilit siyang Kate Wazon, pilit siyang sinisira ng Quad Committee kasi desperado na nga yung mga jutang Ginemes na huwad na hukom dyan sa Kongreso. Dahil ito nga po ay utos ni Lisa Tanas, utos ng bangag na gobyerno. So ngayon, yan ang the reason why bakit desperado na to mga to. Wala na silang ibang pinag-uusapan dyan sa WAD Committee kung bakit sirain at makipagsabuatan silang lahat sa bangag na gobyerno. Imagine nyo, according nga kay Spokes Harry Roque, shout out kay Spokes Harry Roque, na isa sa pilit at kanyang wife na si Miss Myla ay talaga namang gustong ikulong ng mga buwaka ng Ginemes dyan sa WAD Committee, mga huwad na hukom. Masabi nga ni Spokes Harry Roque, yung mga inilalabas nila sa media na mga testimonya ng mga dinukot nilang mga preso o mga pinakawalan nila, pinalaya, katulad ni Espinosa, katulad ni Garma, na ginagawang pang istorya na kesyo may relasyon may relasyon kay, di ba, si Akop, parang sinasabi niya na pinapaamin niya si Garma na, na may relasyon kay Duterte, Pangulong Duterte. Alam mo, hindi naman cheap ang taste ni Pangulong Duterte. Yun. Di ba? Yes, Trollbuster, I'm good. I'm very, very good. Actually, nakapag-manicure na nga ako eh. O, di ba? Sobrang productive ang araw natin today. O, di ba? Nakapagliwaliw ako, nakapag-shopping dollar ako for my rampa. Anyway, yes. Now, this Garma issue na to sa WAD Committee niyan, sabi nga ni Spokes Harry, echo ko lang, mga kababayan, yung mga testimonya na ginawa ng mga preso ng mga nakakulong na pinadukot ng WAD Committee o WAD na hukom na umaako silang hukom ay hindi po yan ibig sabihin ay totoo. Which is, you all know, the media ay gamit na gamit ng bangag na gobyernong ito dahil binibigyan sila ng payola. Majority of the media binibigyan ng payola ni Lisa Tanas. Nakalimutan nyo na ba ang pinakaunang-unang expose ko na pinaayos ka agad yung kitchen dyan sa Malacanang, pinaayos ka agad ang Malacanang, binigyan ng special treatment yung mga media na yan at binibigyan ng meron pa silang I forgot the name, sa Quezon City na binibigyan sila ng every Saturday pag nagmi-meeting sila ng 20,000 pesos na payola. Galing So, definitely. Grabe naman itong mga media na to. Kada linggo merong 20 mil. Magkano yun? 80,000 kada buwan. Ang galing! Tawa. Mga go talaga tong administrasyon na to. Definitely, yung iulat ng media, kasiraan ng Pangulong Duterte, kasiraan ng mga kritiko like me, like Atty. Harry, of course, the Duterte family. So sabi ni Spokes Harry, hindi porket kung anong sinasabi ng mga kriminal o ng mga kriminal o mga bilanggo na dinukot o pinalabas
ng bangag na gobyernong ito, yun na yung totoo. Which is yan ngayon na nakikita ninyo mga palangga. Yung mga kaliwang grupo, sila Castro, sila Ontiveros, sila Raul, ayan, basta yung mga makakaliwang grupo na yan. Ang sinasabi nila na ito ay dapat i-present sa ICC yung mga testimonya. Ang labo, no? Meron lang magsalita dyan sa House of Representatives, automatic ICC sila. Wala naman jurisdiction sa Pilipinas yon. Dali nyo sa korte ng Pilipinas kung talagang tatayo. Bakit nyo inaharap dyan sa huwad ng komite na yan? Meron tayong gumaganang korte. Kung talagang yung mga yan, biktima ng EJK, papuntahin nyo sa korte. At sabihan sila na pagsabihan yung mga mahal sa buhay. Na huwag basta-basta papasok sa ipinagbabawal na pulburon. Di ba? Kasi kung lalabas sila dyan sa Quadcom, tapos maya-maya yung mga mahal nila sa buhay, same-same pa rin yung mga pinagagawa nila, muli-uli lang mararanasan yan. Kasi yung mga pulisyo, trabaho talaga nila yan. Kahit dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Pagka meron durugista, pinapaunang bumunot yung mga bangod. Na mga palangga, hindi na po tayo miyembro ng ICC dahil kumalas na ang Pangulong Duterte. Yun. So nakita niyo kung gaano kayo nilangin ng mga jutang Ginemes. At tama ang isang abogadong magaling na si Harry Roque na yung mga testimonya dyan dapat ang mga piskalya, ang mga piskal o yung mga prosecutor o yung mga hukom natin ay hindi ka basta-basta sasabak dyan nang wala kang certain number of years or X number of years para maging bihasa, para magsalansan sa rules of evidence o sa mga testimonya. Ang nangyayari ngayon, huwad na hukom. Yung mga jutang Ginemes dyan. Hukom ba sila? Hindi nila trabaho ang manglilitis. Dahil hindi sila abogado, ang bobobo nga eh. Wala ngang mga alam. Tingnan mo, ang iba sa kanila, artistang bold star o sexy star. Okay? Shout out kay Dan Fernandez, palakpakan naman. Yung iba daw, artistang bold star. Shout out kay Dan Fernandez. Wala naman tayong problema sa bold star, pero yung letter P at saka F, hindi maibigkas. P and F, hindi maibigkas ng jutang Ginemes na Fernandez. Itong si Paduano, di ba? Itong si Ako. Itong si, di ba nakikita mo, mas mukha pa silang mangchuchukchak, mas mukha pa silang mandurobo sa inaakusahan nila. Sino ba tong mga hinayupak na to na ang pakiramdam nila sila ay hukom? Sila ay kasabwat ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag kasi sila ay binigyan ng malaking budget para gawin ito in preparation sa 2025 election. Tama ba na yan na lang? Dapat dyan tayo maniwala sa mga inayupak na yan. Hindi po sila hukom. Sabi ko nga, in the past, kung ganyan pala na ang tingin nila sila ay mga huwad na hukom, kaysa nagbabayad ang gobyerno, ang taong bayan sa Supreme Court, sa lahat ng korte ng Pilipinas, pagbuburahin na lang natin yan, i-abolish na lang natin yung mga Korte Suprema sa buong mundo, okay? Lahat ng korte, wala na tayo. Huwag na kayo mag-practice ng abogasya. Right? Okay na itong mga Huwag na kayong mag-aral ng abogasya, mga palangga. Dahil pwede ka naman pala manglitis kung ikaw ay dati ka lang bold star na hindi mo mabigkas ang P at saka F. Klase ko talagang bumara ito si Binibining Maharlika. Matindi ko itong si Binibining Maharlika. Ito, masyado kasing pabibo itong si Dan Fernandez. P at F pala, hindi niya mabigkas. Parang tayo. H. Lalagyan natin, tinatanggalan natin ng H. Hirap. Kung ikaw ay dating rebelding makakaliwa, okay? At ikaw ay ikaw ay pastor na dumidila-dila, ay pwede ka nang pwede ka lang manglitis. So definitely, since last year, sinabi ko sa inyo, ang intention ng bangag na jutang Ginemes na gobyernong ito ay
pasirain o wakasan ang Duterte administration. Pero hindi yan mangyayari dahil sooner, pag nilabas ni Inday Sara ang video na sinasabi niya na makakapagpatunay kung sino ang nasa likod nitong paninira sa kanya, then baka hindi naabuti ng Pasko si Kuting. Kasi ang dami na talagang galit. Even men and women in uniform. Yung iba dyan, nakikiramdam na lang. So ngayon, mga kababayan, dahil ang gobyerno natin ngayon ay desperado na to stay in power. Wala po silang pakialam. Bakit? Inuubos nga nila yung pera. Wala nga silang pakialam na magsinungaling sa 5,500 ghost project nila sa flood control. Okay? So ngayon, yung ginagawa nila dyan, ulitin natin, yung kanilang saga patungkol sa Pogo. Si Marcos Jr. po at si Lisa Tanas, silang dalawang mag-asawa at ang pamilya nila at si Tambaluslos, ang promotor at punot dulo ng Pogo. Dahil sila ang nakikinabang. Recently, may nakita akong posting. Okay? Sorry, may nag-send sa akin. Ito na ang pinagkakabalahan ng mga walang hiya, mga kababayan, ay tungkol sa Pogo-Pogo na yan. Alright? Ang sabi nga ni Kuting dyan, di ba? Nung kanyang, State of the Nation address. Mula ngayon, wawakasan na natin ang Pogo, wala ng Pogo. Yung pala, ito, pinalitan ng, ito galing to kay SAS. Okay? Tigo, pinalitan ng mga gaming operation online. Tapos meron pa silang, nakikita ko yung ganyan sa casino lang eh. Okay? Dito sa Amerika, wala ko nakikita ganyan. Alright? Ito. Ayan pala, ino-advertise na pala yan nila dyan. Alright? Ayan o, mga online gaming. Ayaw na ho nilang magsugal yung mga banyaga. Gusto na ho nilang, kasi sinunog ho nila yung sarili nilang bangka para lang mabanatan itong mga Duterte na to. Kailangan ho nilang sunugin yung Pogo, di ba? Para talagang maplansya nila itong mga Duterte. Pero naramdaman din nila, grabe laki pala nang mawawala dyan sa sugal na yan, dyan sa Pogo na yan. Kailangan nating gumawa ng alternative na pagkuhanan ng pondo para sa mga susunod na eleksyon at para syempre tumaba yung ating mga bulsa, di ba? Kaya pinasok ho nila yung Pigo na yan. Which is ang mga magsusugal na ho dyan, hindi na ho mga banyaga, di na ho mga Chino. Ang pinapasugal na ho ng Estado dito, yung mga kababayan nating Pilipino. Palakpakan! Congratulations sa sambayan ng Pilipino, Talagang binibigyan kayo ng ayuda para itaya nyo dyan sa mga online gambling app na yan. Babalik. Mautak. Meron na silang may game plan sila. Ang gagawin natin, maglalabas tayo ng napakaraming online sugal. Tapos, mamimigay tayo ng ayuda. Siyempre, may advertisement yan. Matutokso yung ating mga kababayan na magsugal. Pag nagsugal yan, babalik ulit sa atin yan. Plano yun ng mga bangag. Kaya doon sa mga tumanggap ng AKAP, AX, Tupad, ang gawin nyo buksan nyo na yung inyong mga online na shopping app. Ang gawin nyo, order ko ng order kahit na anong orderin nyo dyan. Kaysa naman ibigay nyo dito sa mga sugal-sugal na to. Kaya bilhin nyo ng pagkain. Naku, wag mo kayo magsusugal. Yari tayo dyan. Yan ang pinakakalaban ho natin yung sugal na yan. Parang droga at sugal, parehas lang ho sa atin yan, sa totoo lang. Walang pinagkaiba yan. Pareho nakakasira ng buhay yan. Roy. Imagine nyo kung paano naaapektuhan. Ayan, Okada. Naku, yan. Okada pa. Okada bribery. Grabe naman so yan. Ngayon, imagine nyo, mga datingan. artista. Yan. Siyempre, pera-pera lang yung mga yan. Pag binabayaran sila, ipopromote mo yung kanilang mga gaming. So, how sad. Mga kababayan, etong mga jutang GNMS sa WAD committee na kunyari, concerned sila sa Pogo. Ano ba yung offshore gaming na yan? Anyway, ang offshore gaming na yan, hindi naman nakakapunta ang ordinaryong construction worker
or isang maestra o isang ordinaryong citizen para mag-game yan. Itong mga online gaming na ito, parang ipinasok nila ng gobyernong ito, ng PAGCOR, dahil kasabwat nga yan. Di ba si Artenco, dahil sabi may aayusin lang, nandyan yan sa book ni Attorney Vic Rodriguez, diba nandito? Parang ipinasok na nila yung casino sa loob ng mga pamamahay ninyo, na kahit 24/7, Correct. pwede kayong maglaro. Lingid sa inyong kaalaman. Pero tayo dito nakakasigurado na sa panahon ni Tatay Digong, di uubra yan. Di niya papahintulutan yan. Di niya papahintulutan yan. Yung open na lahat. Kaya lang naman nung pinagbigyan niya ang mga online gambling na yan, ang online sabong, o partida online sabong pa. Online sabong pa ho. Na online sabong at yaang pogo na yan dahil wala tayong pinagkukunan ng ano. Pero ngayon nakabukas na, kung Duterte nakaupo, hindi ho mag-aano yung online gambling na yan. Di ba, bago bumaba si Tatay Digong, dahil di na kailangan yung online sabong, tinanggal niya. At dahil napakaraming insidente ng kabalbalan din ang nangyayari dyan sa online sabong. Nagkakandawalaon ho yung mga sabong. Kayo ba naman, magto-choppy kayo, mag-pipix kayo ng laro. Talagang mayayari kayo dyan Perang pinag-uusapan dyan. Tandaan yung pagkasugalo, dinaya nyo, nakabaon ho isang paa nyo sa lupa, no? Nakabaon ho isang paa nyo sa lupa pagkaya ng pinasong. Mga OFW, yan, ngayon, you know na. Diba, yung inyong mga anak, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapatid, ay nahuhumaling dito sa online gaming na ito. At ang iba dito, alam mo, I will tell you something. Meron akong kaibigan, ninakawan siya ng kanyang kasambahay. Paano ang nangyari? Ang kaibigan ko, napakabait nito. Alright? Napakabait niya. So, laging nagka-cash advance yung kanyang kasambahay. Ang sabi, ate, pwede ko ba mag-cash advance kasi ganito yung anak ko, ganyan. Nagdadahilan. So, hanggang sa lumobo yung utang, tapos nagtataka na yung kaibigan ko, bakit maya-maya ka nag-cash advance? Tapos iba-ibang dahilan. So nalaman niya na nalulong pala dito sa online gaming. This is recently lang. 2 months ago lang actually itong nangyaring ito. Nakakatakot po yung sugal. Pinalayas na yung Sabihin ko sa inyo mga kababayan kung gaano nakakatakot yaang yaang droga na yan. Ganon din yung sugal na yan. Kasi pagka ipapaisip niya sa'yo na next time na tataya ka, mananalo ka na. Next time na maglalaro ka, mananalo ka na. Yun yung papaano niya kukondisyon niya yung utak mo na gano'n. Pero hindi ho yun ang mangyayari. Tulong niya. Kasi pati mga alahas niya, may mga nawawala na hindi niya alam. Diba? Masyado siya nagtiwala for so many years. Yung mabait naman daw, in fairness, nakakausap ko yung kanyang kasambaya. Tapos mga kapalangga, ito yung online gaming na ito, okay? Dahil sa online gaming na gawa ng bangag na gobyerno, sabi ko sa inyo, wala silang pakialam sa kinabukasan ninyo. Wala silang pakialam na lumubog kayo sa utang. Wala silang pakialam kung maging addictus benedictus kayo sa sugal. Kasi ang intensyon nila para magkamal ng pera. Para sila ay may ma-impok sa offshore account sila, pambili ng malalaking bahay, at hindi pambili ng mga designers and everything. So, kawawa talaga kayo mga palangga. Sabi ni Purifikasyon, please, yan. Okay. Yan ang nagpapasama sa buhay para sa ikayos ng buhay ng anak kong ito. Dito siya. O, tignan mo si Madam. O, basahin natin to ni Palangga. Basahin natin.